Sa mga pahina ng kasaysayan, naroroon ang isang likhang binubuo ng mga salaysay ng kasaysayan, pagtatraydor at di mabilang na paghahanap ng kalayaan. Sa paglipas ng mga pahina ng ating nakaraan, lumalabas ang mga kwento ng tapang at sakripisyo, mga kwento na nakaukit sa mismong kaluluwa ng isang bansang nagnanais na maging malaya. Mga kaibigan, kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng yumaong kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra, na nagmula sa Europa. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako'y nagagalak sa inyong pagtitipon upang sulubungin ang aking pag-uwi. Kayo na nga ba ang yumaong anak na si Don Rafael? Si senyor. Maligayang pagdating, naway mas pagyumapalad kayo kaysa sa inyong ama. Muchas gracias, senyor. Narito aking mga bisita na si Don Tiburcio, Doña Victorina, Padre Sibilia, at Padre Damaso. Ikinagagalak kong makita ang matalik na kaibigan ang aking ama, Padre Damaso. Kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Maaaring masaktan mo sa Kapitan Tiago. Ha? Matagal ang ipinagpalagay ni Kapitan Tiago na sa hindi isang Indio. Inuulit ko, wala namang katalo sa kamang mga ng mga Indio. Tama, kapag pinanganak ang Indio, habang buhay ka na magiging Indio. Ay, hindi kinabutan talaga ako sa tuwing naiisip ko ang mga alipin na yan. Tama na yan, halina't magapunan na. Bara, kamusta naman ang halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa? Anong pinakamahalagang bagay na nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kasaganahan o ang pagkaalipin ng isang bansa, ang nagdidikta ng kasaganahan o paghihikahos nito. Nagawa mong listayin ng iyong yaman para lamang diyan. Wala ka na nakita mas mahalaga. Kung gano'n na isa kang bulag. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating kura sa akin. Perdon, senyor. Sinasariwa ko lamang ang mga alaala ng aking kabataan. Nang kayo'y madalas na magtungo sa aming tahanan upang makisalo sa aming hapunan. Panaway, pagpaumanhin niyo muna ako. Kagagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may aasikasuhin pa ako bukas. Huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon ay may importante pa akong dapat gawin. Ibarra, mag-iingat ka at baka mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Maaari ninyo bang sabihin ang nangyari sa aking ama? Wala ka ba talagang nalalaman? Ang pagkakaalam ko ay namatay ang iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Hindi kaya kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay pinagbibintangan na Rehe at Filibustero ni Padre Damaso hanggang sa ito ay mamatay. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko lamang pong bisitahin si Maria. Magandang araw din sa'yo, Ido. Halika, ihatid kita kay Maria. Maria, narito si Crisostomo. Iwan ko muna kayong dalawa. Salamat po, Tia. Hindi pa rin pumukupas ang gandang Maria. Nakapunta ka lang sa Europa. Tumamis na ang iyong mga salita. Marahil, maraming magagandang babae sa ibang bansa ang nahulog sa pambobola mo. Mahal ko, ano mo bang ako ay isang mapalad na? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil ipinagpasya ng ating mga magulang na ako ay ikasal sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa aking harapan. Asus, binola pa ako. Labis akong nangulila sa iyo, Maria. Higit ako ng lila ni Crisostomo. Mahal ko, patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na. Kailangan ko nang umuwi ng San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, mahal ko. Paalam, Crisostomo. Lumipat na kayo tayo sa ibang lugar. Abay sariwa pa isang to ah. Tingnan mo, dinudugo pa. Lintik! Magukay ka na nga lang. Napakaselan mo. Kung ikaw lang ang mag-isa rito at pinahukay sa iyo ang bangkay na may 20 araw pa lamang nililibing sa kalagitnaan ng gabi, malamang ay naihi ka sa iyong karsilyo. Sige, kayod!
Napakabigat naman ng isang to. Kinakain ba ito ng malalaking bato? Ang bigat nga isang to. Hala, sige. Doon na lang natin tapos sa lawa. Si Kapitan Tiago nagpagawa ng krus para sa puntod ng inyong yubawang ama, Senyor. Hinanaman ko po ito ng mga bulaklak at sinabitan ko ito ng mga sampagita. Salamat, Bueno. Nasaan ba ito banda? Dito po, sa likod ng krus, Senyorito. Banda ho rito. Sandali lamang po. Bakit nawawala ang krus dito? Alam mo ba kung nasa ng malaking krus na itinirik dito? Ah, yung malaking krus. Sinunod din namin iyon. Ha? Bakit mo naman ginawa yun? Paputusan lang kami ng malaking kura. At anong ginawa niyo sa bangkay? Sinabi sa amin ng malaking kura na dalhin namin pa sa libingan ng mga insect. At ginawa niyo naman? Huwag kayong magalit, senyor. Masyado mabigat ang bangkay. At umuulan pa ng gabing iyon. Kaya, itinapon ko na lang sa ilog. Itinapon? Isang kabaliwan ng iyong ginawa. Mahal na Kura, ito po ang aming munting handog para sa ating simbahan. Narito naman po ang sa akin. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Naway ipagpatuloy niyo ang paghahandog sa ating simbahan. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa Anong wala? Hindi ako. Tiniti ako sa'yo. Hindi ako. Kundi si Padre Garote. Si Padre Damaso. Magkano ang kinita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Kaya mo bang mabayaran yung sinasabi na ninakaw ko? Sira ka ba? Crispin, 2 onsa ang binibintang nila sa'yo. 32 piso. Kahit 1 taon pa ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yan. Wala akong ninakaw, kuya. Natakot ako at baka malaman ito ng inay. Mabuti pa nga at nagnakaw na lamang ako. Sa gayong paraan, maamin ko na ako na lang ang nagnakaw ng 2 onsa. Patay man ako sa palo ng kura, mabibilan ko naman kayo ninay ng mga bagong damit. Tahan na, Crispin. Hindi naman maniniwala si inay. Tahan na. Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat di mo sinasoli ang ninakaw mong 2 onsa. Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa! Sa Kristan Mayor, wag po! Sumama ka sa akin, magnanakaw ka! Wag po! Hindi pa po namin nakikita ang aming ina! Wag po! Kuya, napapatay na ako! Crispin! Inay! Gising po ba kayo? Basilio? Anak ko? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako ng kumbento. Takot na takot po ako. At si Crispin po. Ano? Anong nangyari kay Crispin? Nasaan siya? Naiwan po siya sa kumbento. Inay, hindi po siya pwedeng umuwi. Dahil napagbintangan siyang nagnakaw. Ano? Inakusahan si Crispin? Mabuting bata si Crispin, hindi yun magagawa. Inay, Para saan ang mga yan, Ate? Para po sa kura, nais ko po sana siyang makausap. May sakit ang Kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko si Crispin. Crispin, kung sa ganon ikaw ang ina na magnanakaw, abay matapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas rin. Inutusan pa nga ako ng Kuran upang pumunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan, papunta na ang mga Guardia Civil sa inyong tahanan upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Hoy, ina ng mga magnanakaw, huwag mong iyakan ang iyong mga anak. Wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Wala ka na iturong mabuti sa kanila. Ikaw ba? Si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw? Opo, ako nga ho si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo na ipagkaila kung ayaw mo lumala ang sitwasyon. Sabihin mo lang kung saan mo tinago si Crispin. Senyor, ilang araw ko na hindi nakikita si Crispin. Kung gayon, isauli mo na lamang ang ninakaw na pera ng iyong mga anak. Senyor, kahit paminsang nagugutom ang mga anak ko, hindi nila magagawa ang magnakaw. Sinungaling! Pero kung iyan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggang hindi mo isinasauli ang ninakaw nila. Pero wala nga akong ninakaw ang mga anak ko, Senyor. Parang awa niyo na, huwag niyo po akong ikulong. Huwag niyo po akong ikulong, Senyor. Parang awa niyo na. magsabi ka ng totoo. Ano nangyayari dito? Nakaw ang kanyang anak ng 2 onsa sa simbahan, senyor. Kamalian niya na pakawalan niyo siya at huwag niyang gabalain pa. Umalis ka na rito. Walang may papakain ng gobyerno sa'yo.
Magandang araw po, Tandang Tasyo. Opo. Nais ko lamang pong humingi ng payo ukol sa pangarap kong magpatayo ng paaralan. Aba iho, mali ang iyong napuntahan. Dapat ay sa kura, sa kapitan, o kahit na sinong mayaman sa bayan. Doon ka sumangguni. Ako'y isa lamang baliw sa iyong paningin, hindi ba? Iyo, marahil mali ang ipapayo nila sa iyo, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagsunod. Sundin mo lamang kunwari ang payo at ipakita mo na ang iyong ginagawa ay naaayon sa napagsanggunian. Maganda po sana ang inyong payo. Ngunit kailangan ba talaga magpahirap sa isang kapatubanan? Kung minsan, ang paggawa ng mali ay hindi nagbubunga ng kamalian. At isa pa, higit ang kapangyarihan ng pari kaysa sa pamahalaan. Ang gobyerno ay kasangkapan lamang ng simbahan upang maipagpalaganan dito ang kanilang layunin. Ngunit iho, kung taos sa iyong puso ang pagpagawa ng paaralan at pagtulong sa iyong kapwa, ay wala ka dapat ipangamba. Ngunit tatandaan mo, tatagumpay ka lamang kung makikisabay ka sa agos. Tulad ng isang rosas, sumasabay ito sa ihip ng hangin. Kung sasalungatin niya ito, ay tiyak, mapapali at mapakay. Iyo, ako'y lubos na naniniwala na tutulungan ka ng pamahalaan at ng bayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa wakas, sa tapos ng ating misa, napakasaya ko at lit tayo lahat. Uwat masigla, ngunit hindi natin kalimutan ang mga aral natin dito. Huwag tayo magpabayasa, pagsunod sa utusan natin. Alam kong magbubukas ka ng bagong paaralan. Ikaw ay mag-ingat sa pagbabasa ko kayo. Huwag kang lalapit sa bato, ayaw mamatay. Maligayang pista, mahal na kura. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa ng tinayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Sa kaliwat kanan ay masaya sa pagkakagawa ng paaralan. Iho di pera, bakit nilaga ito? Ni hindi man lang niya ako pinati sa akin pagdating, talagang tumaas ng tingin sa kanyang sarili. Nakarating lamang sa Europa, akalain mo kung sino umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinabi, mahal ko. Kung alam mo lang kung gaano kong titimpi sa kurang yan. Pasalamat na lang siya at di pa siya nagagaya sa kanyang ama, na inaano na lang sa ilog. Hayaan ko kayong insultuhin ako. Ngunit wag na wag niyong babastusin ang alaala ng aking ama. Magunos dili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano yun ito nasabing alagad ng Diyos? Ang taong ito ang naggatid sa aking ama sa kabiguan? Ganito ba ang isang gawain ng alagad ng Diyos? Crisostomo, alang-alang lamang para sa akin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. Buo na ang desisyon ko. Hindi ka maaaring makipagkita kay Ibarra hanggat hindi inaalis ang komunyon sa kanya. Ama, bakit? Kami ni Ibarra ay nagmamahal tunay. Tapos na ang usapang ito. Aalis muna ako. Tutungo ako sa kumbento. Ama! Nakausap ko ang pari. Inatasan niya akong sirain ng kasunduan yung pag-iisang dibdib ni Ibarra. Wika ni Padre Sibila, huwag ko na raw siya tatanggapin sa aking tahanan. Ano ba nangyayari sa'yo, Tiago? Ang magpapalit ng katipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng baro. Bakit hindi mo sulatan ng arsobispo? Maaari... Wala iyong saysay. Ang arsobispo ay isa ring praile, kaya pakikinggan lamang kapwa niya praile.
Magandang umaga, Don Crisostomo Ibarra. Maaari ka bang iyahan kung sa kakasabi? Bakit? Bakit sa inyo makakala? Ito ang tinutulong simula ng pag-aalasa ng mga Guardia Civil. Ngunit lang akong kinalaman dyan, senyor. Sumama ko na lang sa amin. Anak, nais ni Alfonso hingin ng iyong kamay upang magpakasal. Ako na may sang-ayon dahil isa siyang mabuting inaanak ni Padre Damaso. Ayoko. Hindi ako magpapakasal kanino man. Hindi ko iiwan si Ibarra. Ayan na sinasapit ng mga inutil na katulad mo. Mga gaya ka rin sa iyong ama na magpapalutang-lutang na lang sa ilog. Ginong Ibarra, gising. Halina, bago pa nila tayo mahuli. Maria, Crisostomo, mahal ko, tinulungan ako ni Elis ng mga takas. pinipilit naman ako ni Tay na pakasal kay Alfonso. Ayoko, Crisostomo. Ayoko. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Hindi ako papayag na ipakasal ka sa iba, Maria. Pinapangako ko na babalik ako pag natapos na itong gulo. Ginong Ibarra, kailangan na po nating umalis. Papalapit na po ang Guardia Civil. Elias! Takbo, Ginoo! Mauna ka na! Hindi. Hindi ito maaari. Mahal ko. Ano nangyayari sa iyo, anak ko? Masaya na ba kayo? Patay na si Ibarra. Wala na ang taong mahal ko. Tanging si Ibarra na ang mahal ko. Hindi ako magpapakasal kay Alfonso. Maawa ka, anak ko. Kung totoong ako'y inyong anak at kung may natitira pa sa inyo na kahit katiting na malasakit sa akin, huwag niyo ako ipakasal kay Alfonso. Mas nais ko pang magmoha kaysa makasal sa lalaking hindi ko naman iniibig. Kung hindi, bukasan ko ang aking sariling buhay. Ngunit Maria. Mamili kayo. Kumbento o kamatayan. Sige, kung ayun ang iyong nais, ngayon din ay ipapatigil ko ang kasal. Crispin! Basilio! Asan kayo? Di ba ito yung baliw? Tara, puntahan natin. Bitawan niyo ako! Di ba ikaw yung may anak na magnanakaw? Ito sa'yo. Aray! Aray! Tara na, kasi tayo dito. Inay! 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 Basilio, anak ko, Inay! Ano pong nangyari sa inyo? anak ko, pagod ko si nanay. Magpapahinga lang si nanay. Inay! 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 Bakit niyo ako iniwan? Inay! Inay! Iyo, siya ba ang iyong ina? Ako'y wala ng lakas upang may tulungan kang mailibing ang iyong ina. Malapit na rin naman ang oras ko. Manguha ka na lamang ng mga sanga at itabon mo sa amin. At kami silaban mo hanggang sa maging abo. May malaking halagang kabaon sa puno ng balete. Gamitin mo iyon upang makapagsimula ka ng bagong buhay. Ah, siya nga pala, ako nga pala si Elias. Ako'y babawian na ng buhay nang hindi ko man lang nakikita ang pabubukang liwayway sa aking bayang minamahal. Sa mga mapalad, huwag lamang limutin ng ganap ang mga nasawi. Dilim ng gabi.